Ginataang tuna tayo ngayon. Magsaing kayo ng marami pagka ganito din ang balak niyong iluto. Ang sarap kasi. Nakabili ako ng mahigit kalahating kilo na tuna belly. Sobrang kapal ng balat nito kaya tatanggalin ko na yung mismong balat. Hindi mo siya pwedeng kaliskisan dahil sobrang tigas ng balat niyan. Kaya tanggalin na natin yan. Kung bibili kayo ng ganito ay ipalinis nyo na sa nagtitinda kasi mas eksperto sila sa pagtanggal ng balat. Okay, shout out po muna kay Sir Renato Ditan Espinola. Thank you for watching po sir at ingat kayo lagi and God bless. Ngayon is-slice lang natin yung tuna sana ayon na gusto nyong laki or liit or nipis or kapal. Yung sa akin ay medyo makapal yung gagawin ko para isang piraso ay isang ulam na. Medyo matipid iulam ito kasi malasang malasa na yan pati yung sabaw. Titimplahan ko lang to ng asin at saka ng pamintang durog. Ipiprito ko lang to sa malakas na apoy hanggang sa mag golden brown yung kulay. Mas maganda kasi at saka mas malasa pagka ipiprito muna natin to. Pag golden brown na ay bilingin naman natin para yung kabilang side naman ng ating lulutuin. Habang piniprito yung tuna, ay ilagay na natin yung luya. Tapos minced garlic. Then sliced onion. 3 tablespoons soy sauce. At saka ilagay na rin natin itong 200 ml na coconut milk, kalahating basong tubig, 3 kutsarang suka, at saka half teaspoon magic sarap. Pakuluan lang natin ng mga 5 minutes. At pagkatapos ay bibilingin ko lang uli para yung kabilang side naman yung masoak doon sa ating gata. Maglalagay na rin ako ng siling green at saka ng siling pula. Nasa inyo na yun kung gaano kaanghang ang gusto nyo dyan sa ating ginataan. Titikman ko muna kung sapat na yung alat. Hindi ko na tinimplahan ng asin kasi nga maalat naman na yung tuna nung ipinirito kasi nilagyan ko ng asin. Tapos may toyo pa. Lalagyan ko rin ng pechay, mga ilang pirasong pechay para meron naman akong gulay. Pakukulaan ko lang sa mahinang apoy yan hanggang sa maluto na yung pechay. Pupwede rin kayo maglagay ng talong or kaya ay okra. Pupwede rin yung sitaw. So parang 2-in-1 na ginataang sitaw tapos ginataang tuna. Tamang-tama yan dahil meron na kayong protein, meron pa kayong gulay. Maglalagay pa ako ng pamintang durog. Gusto ko kasi yung maraming paminta. Papakuluan lang natin to sa mahinang apoy hanggang sa tuluyan ng maluto yung pechay. Ang bango na at ang sarap ng tingnan. Medyo lumalapot na yung sabaw niyan. Hindi ko to masyadong iigahin kasi gusto ko yung may sabaw dahil nandoon yung lasa ng tuna. Ang sarap niyang isabaw sa mainit na kanin. Ayan na at luto na yung ating ginataang tuna. Hindi ko na ilalagay sa serving bowl yan. Ihahain ko na yan ng ganyan kainit na nasa kawali. Para tipid sa hugasin. Okay, enjoy and thank you for watching.